Rollback ng mga krimen sa Bulacan at Cavite, mga igan. Isang dating beauty queen na konsehal na ngayon sa Agoni, Bulacan, ang binaril ngayong gabi lang. Habang sabay naman ng San Jose del Monte, may reklamo ng panggagahasa. Bago po yan, unahin natin ang pagkakatagpo ng isang bangkay sa Cavite. Nakasilid ang lalaki sa sakong natagpuan sa tapat ng isang junk shop sa bayan ng Imus. Saksi si Cesar Apolinario. Sa tapat ng junk shop na ito sa Centennial Road, sa Barangay Pag-asa 3, Imus, Cavite, tumambad sa mga residente kaninang umaga ang isang sako. Pero imbis na basura, bangkay pala ng lalaki ang nasa loob. May tama ito ng bala sa sentido. Base raw sa itsura ng biktima, sa ibang lugar siya pinatay at sa tapat ng junk shop na lang itinapon. Ayon sa Cavite Police, isang binatilyong nakiusyoso roon ang kumilala sa biktima. Di raw lalagpas ng 14 ang edad niya at nangangalakal ng basura. May karatula rin sa ibabaw ng sako na ang nakasulat, "Magnanakaw ako. Dito binebenta ko yung mga ninanakaw namin." Kasama ko si April Calvo at mga kasama. Ano po ang sinabi daw sa bata? Yun ang sabi ng mga taga ron, yung batang yung talagang malagot mong kamay. Ang mismong junk shop na pinagtapunan sa bangkay, ang tinutukoy na umano'y pinagbebentahan ng mga nakaw na gamit ng napatay. Itinanggi naman ng may-ari ng junk shop na bumibili siya ng mga nakaw na gamit. Mahirap din hong i-trace na nakaw ang kalakal. Kahit na sabihin mo, tanungin mo lahat ng nagbibinta sa'yo, wala naman hong magsasabing ninakaw ko yan. Lahat yan, ay, kalakal ko yan. Hindi ko sasabihin sa'yo, nakaw ang kalakal. Ang kalakal naman nila, hindi mo naman masabing talagang galing sa dahil mga sira naman. Inaalam na kung sino ang suspect. Ipatatawag din daw ang may-ari ng junk shop. At pwedeng kasuhan ang paglabag sa anti-fencing law kung mapapatunayang bumibili siya ng mga nakaw na gamit. Nakausap na rin ng Imus Police ang pamilya ng biktima. Cesar Apolinario ang inyong saksi.